Hello, water signs. Welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Gamit ang personalized cards, ano ang message ng person na mga water signs? Pwede rin ipakita kung ano yung nasa isip mo kasi connected ka sa person mo. Ayaw ko na mawala ka. Kayo pa rin kaya ng person na ito kasi ayaw kanyang mawala eh. Or kahit kayo pa rin, nandun pa rin sa isip niya yung ayaw niya na magkahiwalay kayo. Nagtiis ako. Teka lang, parang apat na to eh. O ayan, apat nga. Kunin na natin ito. Diba nauna nga yung card na nagtiis ako? Ayan. Ang next ay separation. Hiwalay na pala kayo. Sorry. Mukhang ngayon lang siya natatauhan. Ito yata yung message mo eh. Pinakilig mo lang ako. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang bottom of the deck. Ay teka, kukuha pa pala tayo ng i-reverse na cards. Konti lang naman. Angels and guides, please guide us. Ano ang bottom of the deck para sa mga water signs? Ang card ay Ten of Swords. Itong card na ito ay pinapakita na kailangan mong tanggapin at saka maging matatag. Hindi mo pwedeng takasan to eh, yung mga nangyayaring sitwasyon sa iyo. Kailangan mong malagpasan. At saka alagaan mo yung sarili mo para maharap mo yung takot at saka yung mga negatibong sitwasyon. Ngayon naman guys, alamin natin yung situation, challenge, past, future, hope, at outcome. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang situation ay Page of Pentacles. Ang advice ng card na ito na anuman ang sitwasyon na nangyayari sa iyo sa buhay mo ngayon, kailangan na solid na pundasyon para may magandang kapalaran ka sa future. Ipinapakita rin na marami ka ambisyon at saka focus ka. At panatilihin mo ito. At saka gawing balanse yung buhay. Ito naman yung para sa challenge. Knight of Pentacles. Ang advice ng card naman na ito ay gawin mo yung best mo. At saka ang ilan sa inyo, talagang alam mo sa sarili mo na yung pagtitiis mo at saka pagsusumikap ay may tagumpay ka makakamit. Pero syempre, hindi mo kailangan i-perfect lahat. Kung ano yung kaya mong magawa para hindi ka ma-stress at hindi rin masayang yung oras mo. Itong Six of Pentacles naman pinapakita na ang ilan sa inyo, ikaw talaga yung maaasahan sa pamilya nyo. At saka yung blessings na meron ka ay isinishare mo rin sa loved ones o kaya sa nangangailangan sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, balanse ang relationship kasi merong give and take. Kung merong person na magaling sa trabaho, meron naman person na marunong mag-aruga ng pamilya or ng relasyon.
Ang ilang single, family mo muna yung inuuna mo. Itong future naman na card ay the death, na ang ibig sabihin merong ending at saka yung bang pagbabago. Nangyayari ito lalo na sa mga nasa relationship na kailangan yung tanggapin ng person mo yung transformation or pagbabago mangyayari sa relasyon. Sa mga single, kaya hindi nagtatagal yung relasyon na meron ka noon kasi may mga negative pattern ka na inuulit mo lang na hindi na talaga yun kailangan pa, lalo na sa susunod na makakarelasyon mo. Kailangan din na maipakita mo na pwede kang magbago or makasabay sa person. Itong Three of Pentacles naman, ang advice para sa mga nasa relationship, kailangan meron kayong teamwork ng person mo para magkakapareho kayo ng goal na tatahakin sa buhay. At yung bawat araw ay magandang oportunidad sa inyong dalawa para pareho kayong matuto. Ang ilang single naman, may potential person kang nagugustuhan. Pwedeng katrabaho mo, malapit lang sa'yo, kapitbahay mo, o kaya schoolmate. Pero sa ngayon, kinikilala mo lang muna siya. Itong outcome na the Emperor, kasi puro patungkol sa career, business at financial itong mga cards mo. Na alam mo na marami ka pang mas ma-achieve sa future. At saka ang ilan sa inyo ay open-minded, nakadalawang cards ka na kasi gusto mo talaga ng pag-asenso sa buhay. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, naniniwala ka na magtatagal kayo ng person mo. At ang ilang single naman, minamanifest mo na magkakaroon ka ng long-term na relasyon. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, nananatili pa rin kayo ng person mo na may parehong goal sa buhay. Lalo na sa stability at saka yung pagkakaroon ng secure patungkol sa career at financial. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na pinapairal yung common sense at saka disiplina sa relasyon at saka love. Ang ilang single naman ay ready ka na para sa pagkakaroon ng bagong relasyon. Kasi pinaghandaan mo talaga ito. Kasi outcome na to guys eh. Pero wala pang dumarating. Diba sinabi na nga ng mga cards na merong kailangan baguhin sa iyo. Para syempre magkaroon ka ng love life. Maybe, ay hindi pala maybe. Masyado ka na kasing focus sa sa career. Bigyan mo rin ng atensyon yung sarili mo. Ito naman yung mga cards mo para sa career, money, at saka health. Ito muna yung para sa career. Itong the star, ang ibig sabihin ay yung magiging sikat ka, successful, at saka yung merong recognition. Meron din kasi yung mga person na ang trabaho o kaya yung negosyo ay sa social media. Kaya ito yung pinakita, nakadalawang cards ka na nga eh. Medyo matatagalan yung tagumpay pero darating. Itong sa financial naman, Nine of Wands. Ang ilan sa inyo ay naapektuhan ka sa nangyayari sa ekonomiya. Kaya yung financial mo ay nahihirapan ka ring i-budget. Kaya pinag-iingat ka ng mga cards sa mga ginagastos mo, yung mga kailangan lang para nababudget mo or makapag-save ka rin ng money. Itong Eight of Pentacles naman ay para sa health, na ang ibig sabihin, kung ano man yung problema mo sa kalusugan, bigyan mo to ng atensyon para hindi madedelay yung mga pinaplano mo. I-priority mo yung health mo at saka nararamdaman. Para makikita mo, yung mga pinaghirapan mo ay may mga magandang resulta.
At saka guys, yung mga cards mo, merong pinagbabatayan na ang ibig sabihin, yung issue patungkol sa nakaraan at saka ngayon. Na kailangan mong masolusyonan yung mga financial problems mo at saka life goals. Pero base sa mga cards, mariresolbahan mo yung mga problemang dumarating sa'yo unti-unti. Lalo na kung ima-manage mo ng tama yung financial na meron ka. Napakasipag mo kasi dito. Kapag nabalanse mo ito ng tama, marami ka pang ma-achieve at marami ka rin magiging ari-arian. Alamin naman natin yung mystical cards mo at saka mamaya yung angel number. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Love. Ibig sabihin ay magpakita ka ng simpatya o kaya kindness. Kumbaga isi-share mo yung blessings na natatamo mo. Letting go. Kailangan mo nang i-let go yung mga negatibo, mga kalungkutan, at saka panghihinayang para dumating na yung swerte na para sa iyo. The Owl. Ang ibig sabihin nito guys ay panlilin lang at saka kaalaman kasi merong person na hindi talaga totoo ang intensyon. Lalong-lalo na sa business mo or financial, kailangan mag-ingat. Ito naman ang angel number mo. I-search mo na lang sa Google. 634. 655. 316.